Yes, magandang umaga. Good morning po, Miss Good Doris at Sir morning. Robert at Good sa ating morning, mga Senri. tagapakinig. Opo, Good di ba morning Senri po. ang Good tawag sa morning, kanya? Senri. Correct. Go. Good Oo. morning po. Yes. Unahin na natin, Senator, yung inyo pong pahayag kaugnay sa nangyayari sa Middle East. May Oo nga. panawagan po kayo? Yes po, naku, well, pero unang-una talaga pakikiramay no dun sa pamilya ng ating kababayang caregiver na napatay sa Israel. No, na binalita nyo nga sa media na taga Pangasinan. Taos-pusong pakikiramay. Yung pa naman yung unang-unang dalangin natin, no, yung kaligtasan dapat ng ating mga kababayan sa Middle East. So, inaasahan po talaga natin na yung Departments of Migrant Workers at saka Foreign Affairs ay nananatiling nakaalerto, lalo na ito na may trahedya na po nangyari, at handang magbigay ng agarang tulong sa bawat Pilipinong nangangailangan ng proteksyon. Dapat malinaw din at mabilis ang mekanismo ng repatriation. So kasama na rin po ito sa aking panawagan at i-file din na resolusyon. Dapat may sapat na pondo tayo para sa mga uuwi at maayos ang koordinasyon ng lahat ng ahensya, no, sa pamumuno nga ng DMW at saka DFA. Pero siyempre, pag pinag-uusapan natin yung repatriation, hindi lang yun. Hindi dapat pag-uwi lang ang paghahanda. Kailangan din ng malinaw na contingency plans para sa kabuhayan at reintegration ng mga OFW. Yun nga, ma'am. Pagbalik dito sa bansa, di ba? Opo, yun nga po, Senri. Ayaw nila pa rin umuwi. Meron kami nakausap dalawang OFW. Ngayon daw ay hindi opsyon para sa kanila ang agarang pag-uwi. Kahit delikado na nga. Dahil nga wala daw po silang maasahan na babalikan dito. Yun na nga po, napaka kumbaga understandable yung kanilang pananaw, no? Kaya nga ganyan yung panawagan ko sa gobyerno. Habang nandun sa Middle East, yung mga kababayan natin, pinag-darasal ko talaga yung kalusugan nila, kaligtasan. Pero oras na voluntarily, kung gusto nilang magpa-repatriate, dapat may nakahanda ng plano dito. Kasi yun na nga, anong uuwian nilang trabaho o hanap buhay o enterprise, di po ba? So, ito kailangan isa-isip din talaga ng gobyerno at bukod sa ating mga kababayan urgently na nandun sa Middle East, yung ding ating bansa dito sa Pilipinas dapat paghandaan, di ba, ang posibleng epekto ng krisis na ito sa global energy, oil at gas supply ng ating bansa. Ang lawak po ng epekto, Sir Robert. Kaya nananawagan din ako sa Department of Energy na agad silang magpatupad ng short-term safeguards habang binubuo din nilang isang comprehensive at pangmatagalang strategic plan para sa energy security. Kasi kailangan protektahan ang mga mamamayan at mga industriya natin laban sa posibleng pagtaas ng presyo at kakulangan pa ng supply sa bansa. Tama. At hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal ang ganitong klaseng dangerous, mapanganib. Napakapanganib na sitwasyon. Sobra talaga. Sa mga panahon ngayon, importante talaga na yung mga bansa, lalo na yung mga tinatawag ngayon na middle powers, kailangan magsama-sama para kondenahin yung mga walang sense na mga gerang ito. Nakakabahala talaga, no? Yung tila walang habas na pagpasok ng Trump at Netanyahu administration sa gera. Nakakabahala din yung pag-atake ng Iran sa Gulf States. Ganitong escalation ay malinaw na banta sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Kaya gaya ng pinag-uusapan natin, hindi lamang Middle East, kundi buong mundo ang maapektuhan dito. Kaya sana din yung UN, no, mag-take ng decisive action. Kasi dapat mapigilan ang lalong paglala ng tensyon at karahasan at maibalik ang paggalang sa international law. Walang nananalo sa isang gera, di ba? Sa huli, yung pinaka-mabibigat na epekto nito ay laging bumabagsak sa mga ordinaryong mamamayan. Kaya yung tanging makabuluhang direksyon ngayon ay de-escalation sa gerang yan, diplomasya ulit, agarang pagbalik sa mapayapang pag-uusap tulad ng nangyayari nung biglang nag-atake ang US at
Israel sa Iran. Oo. Sabi ni US President Donald Trump, hindi raw kasi umupo ng maayos na para makipag-usap ng seryosohan. Sabi niya, masyado daw nagpa-cute. Kaya inatake niya. Aray. Naku po, buti na lang hindi lahat ng nagpapakyut sa mundong ito ay inaatake. Oo nga. Iba Oo naman nga. ang update, 'di ba, ng Omani government nung panahong iyon. Kasi sila yung nagfa-facilitate ng negosasyon sa pagitan ng US at Iran tungkol dun sa nuclear energy program ng Iran. Sabi ng Omani officials, umaandar naman, meron naman daw mga naibubunga. Iba ang sinabi ni US President Trump, pero kung sinabi nila na hindi sila satisfied, ibig bang sabihin ang susunod na hakbang ay aatakihin na? Grabe, nitong nakarang 2 araw nakita natin kung saan tayo sa buong mundo dinala at dinadala ngayon ng gerang ito. Opo. Ang hirap So, tapos hindi nga natin alam hanggang kailan, di ba? Correct. Hindi natin alam, napaka-unpredictable talaga ng ganitong sitwasyon. Na umatake yung 2 bansa sa Iran, ang Iran naman ay nag-counter-attack Correct. laban dun sa US facility sa marami-raming mga bansa dyan din sa Middle East. Correct. Grabe, So, hindi natin ma-predict anong mangyayari. Senator, hindi ba nakakapangaba ito na parang any moment, biglang may gera na lang, di ba? Parang Yun na ayos-ayos nga ang situation. Di ba? Alam mo, may negotiation, nag-uusap maya-maya, eto na. Bigla na lang may sisiklab. sisiklab. Oo, dapat pag may ongoing negotiation, may good faith on the part of both parties. Habang nag-uusap sila, walang dapat nag-a-attack dun sa isa. Sana natutunan na natin yung mga leksyon nung nakaraang mga gera, yung ongoing hanggang sa ngayon, at sa iba't ibang parte ng mundo, at yung mga nakaraang makasaysayang mga gera. Oo. Dapat talaga gawin natin ang lahat, lalo na kapag may ongoing negotiation. Opo, I-maximize opo. natin yan, i-optimize, at hindi yung ganitong buong mundo na bigla dito Kaya Yung nga. pag-usapin ito, tapos syempre ang bilis kumalat. Correct. Senri, ano po ang maia-advise ninyo doon sa ating mga kapamilya, kamag-aanakan na aandun ngayon at naiipit sa kaguluhan? Nako, wala akong maa-advise, kundi magdasal ako para sa kanilang kaligtasan. Sana patuloy nilang, kung mga kababayan natin na ayaw mag-repatriate, gustong manatili muna doon, sundin nila yung mga safety instructions ng kanilang host government. Pero alamin din nila na nagpahayag na yung gobyerno natin na handa silang i-repatriate sila kung sakaling gustong mag-repatriate, pa-repatriate ng Tama. ating mga kababayan. At sa panig naman natin, paghandaan din natin kung may uuwi dahil sa gera, kailangan pagtulong-tulungan nating saluhin sila, alagaan din sila, paano sila mariri-integrate sa ekonomiya dito habang umaandar pa yung gerang iyan dyan sa Middle East. Tatalon lang Talon ako tayo. ng konti, Sendri, mula dun sa gera sa Middle East. Oo. Hindi naman gera yung kanila siguro. Baka tampuhan. Oo. Sendri, ano pong reaksyon niyo doon sa latest statement ng Chinese Embassy na even sila daw tinitimbang kung makikipag-usap sa inyo? Aba. Diba? Okay lang yun. Siguro pareho lang kaming hindi hinahanap na makita ang isa't isa. I mean, tinanong ako noon kung dadalo ako sa pulong na inaalok nila. Sabi ko, kung magkakaroon ng pulong, okay lang magkaroon ng pulong. Pero hindi muna ako dadalo dyan. Dahil alam nyo, kahit sa personal na relasyon, di ba, kung merong nanakit sa isang tao, bago suyuin siya na, magkita tayo ulit, mag-usap tayo, whatever. Oo. Dapat magwasto muna yung gumawa ng mali. So kung kunyari, ininsulto noon ng Chinese Embassy yung resolution ng Senado, tinawag ng kung ano-ano Sabi, political stunt lang. Sabi, gaya-gaya lang kami sa isa't isa. Sabi, kahit 15 kaming unang pumirma sa resolusyong iyon, walang kwenta iyon. Magwasto muna sila, di ba? Kilalanin nila yung mali nilang sinabi o ginawa noon. Hindi ba sila pwedeng humingi ng paumanhin? Magwasto sila, di ba? Hindi yung susuntok tapos magyayaya na magkita-kita at magyakapan. Tingin ko tama lang naman na
iwasto muna nila yung kanilang maling ginawa. And in the meantime, tayo naman sa panig ng Pilipinas ay talagang ginagawa lahat ng diplomatiko at political na paraan na lutasan, no, ang hidwaan natin sa kanila sa West Philippine Sea. Oo. Dahil tinututulan natin yung kanilang pangbubuli sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard at Navy, yung pagkuha nila sa ating mga likas yaman dan at yung pag-claim nila sa bahagi ng West Philippine Sea bilang Tama. atin yun inaano nila, kiniklaim nila na kanila. So, ang lalim So, ng natin, ng bubog natin, 'di ba, partner? Yes. Oh, 'di ba? Talagang Pasa-pasa. Oo, Oo. naku, Diyos mio. Go. Sandri, babalik lang ako ng konti doon lang sa nakalala ko lang bigla kasi partner yung sa issue sa Middle East. Sa Senate kasi iba-iba yung proposal. May mga para ma-resolve yung mga issue. Meron nagsasabi, Senator, na isuspend yung VAT o yung excise tax sa petroleum muna para hindi tuloy-tuloy yung pagsirit ng presyo. Sa point of view po ninyo, tama po ba ito or ano recommendation ninyo pagdating dito? Well, yun yung una kong hinihinging payo sa DOE, no? Bukod sa short-term safeguards, laban sa pagsirit nga ng presyo ng mga langis at saka oil-based products, na magkaroon sila ng komprehensibo at pangmatagalang strategic plan para sa energy security. So kung kasama po dyan, whether sa urgent actions o sa long-term plans, yung pag-suspend ng VAT sa langis at saka sa oil products habang umaandar pa itong gyerang ito, very open ako. Basta ang ipinapanawagan ko sa ifa-file ko ring resolution ay magkaroon ng ganyang klasing plano para hindi lang tayo reactive, di ba? Caught off guard na nga tayo sa pagputok ng gyerang ito eh. Pero ngayon, alam natin na ongoing pa siya, papasok na sa third day and unpredictable kung gaano tatagal. Pero alam natin yung probable na maging epekto sa ating ekonomiya. Tama. Ngayon pa lang, paghandaan na natin at Correct. dapat isa sa mangunguna dyan ang DOE. Pero, Senri, hindi kaya magiging mahirap para sa ating mga government agencies na sakali na sana nga nagdadasal tayong lahat na maging silang itong kaguluhan na ito. Pwede ba yan kung kunyari sinuspend yung VAT? Magiging madali ba na ibalik ito o baka naman yung mga tao, hindi, wala nang galaw. Kahit kinaya naman pala. Oo, pwede naman pala eh. Hindi mahirap ibalik yun kung sakali kasi 'di ba yung VAT nakapasok siya sa presyo ng bawat produktong binibili natin. Nakapasok siya sa presyo ng bawat serbisyong binabayaran natin. In fact, tinatawag na regressive tax yan kasi pati yung pinakamahihirap na Pilipino walang kawala. Sapilitang babayaran din talaga yan. Tama. Kasi naka-fold in yan sa mga presyong binabayaran natin. So, hindi problema yon. Ang isang magandang i-explore, yung nabanggit nyo nga, kung i-rekomenda ng DOE na habang umaandar pa yung gerang iyon at siguradong may epekto sa presyo ng lahat ng produkto, kasi lahat ng produkto nakabase din sa presyo ng langis, kung isususpend yung VAT. Bilang pagbibigay ng relief sa ating mga kababayan. So, pag-aralan nyo ng DOE. Alright. Bago natin pakawalan siya, ma'am, balik trabaho daw kayo. Tama ba ako, partner? Ngayon sila babalik? May session na ulit sila tuloy-tuloy ngayong Monday. Okay. Sen, dahil gera yung mga topic natin Gera sa Middle East, gera ni Senator sa Chinese Embassy. Joke lang sa term, hindi po. Pero yung gera naman ng Sen, yung gera naman ng Pilipinas, ng Pilipino sa political dynasty, kumusta na po? Well, tuloy-tuloy yung pag-usad, yung anti-political dynasty bill sa Senado. Nung Feb 24, formal ko ng sponsor yung Senate Bill 1901 na yung consolidated bill nung 7 anti-political dynasty bill sa Senado. And magsisimula na ang plenary interpellation sa bill ngayong linggo. So, ang pakiramdam ko talaga ngayon, Ms. Doris, Sir Robert, naniniwala ako, meron tayong makasaysayang
pagkakataong ipasa yung bill. Isang dosena kami mga senador na Opo. kaagad pumirma sa committee report para sa bill. At yung ilan sa nag-file ng anti-political dynasty bills, mismong miyembro ng mga political dynasties. At ito din ay priority legislative measure ng Malacanang at ng LEDAC, yung Legislative Executive Development Advisory Council. So tignan natin kung hanggang saan natin madadala itong mga senyales, itong mga openings na to. Oo, sobra-sobra pa yung lumagda doon sa talaga committee ba? report Di magaling. Oo. After 400,000 years. 40 lang naman, partner. Sorry. Korantahin lang. 40. Malayo-layo pa na sa pagiging Almost senior talaga. citizen siguro yung ating political. Baka this time, quarantine na siya. Sa kalahati na ng buhay niya. Oo, wag Ay, naman baka sana sakali. umabot na maging senior citizen. Ay, wag naman. Oo. Mukhang priority naman daw, sabi ni Senator. Actually, last week, pag napansin mo, partner, sunod-sunod yung mga panukalang batas na nagagaling doon sa committee ni Senator na dinala na ipinresent na sa plenary. Oo. Yung isa pa dyan, yung barangay healthcare workers, BHW. Yes. Walang normal na sahod yung mga yan, partner. Hindi walang benepisyo yung mga yan. Oo. Pero doon sa bill nila, Sen, anong mangyayari? At na-sponsor na rin sa plenary to. Okay, good. Yes po, na-sponsor na rin po yung Magna Carta of Barangay Health Workers at marami-rami yung gusto naming sa wakas mai-provide sa ating mga dakilang BHW dyan. Isa ito sa mga happy bills talaga eh. So, kapag pumasa, hari nawa, yung Magna Carta of BHWs, sila po ay garantisadong makakatanggap ng at least 3,000 pesos monthly volunteer benefit, plus transportation allowance or reimbursement, plus hazard pay at annual cash gift. Tapos pwede rin silang bigyan ng subsistence allowance at makakakuha ng at least 10,000 pesos na loyalty incentive pagkatapos nilang magsilbi ng at least 15 years. Wow. Mabibigyan din, Ms. Doris, mabibigyan din ang mga BHW ng insurance coverage, libreng legal services, scholarship opportunities at eligibility sa civil service. And last but not the least, inaayos din itong Magna Carta ang registration, certification at training para sa mga BHWs para syempre, mas lalo pa silang gumaling sa pagtulong, kasi sila yung sa frontliner pagpapagaling ng ating sa mga barangay. kababayan. Correct, Diba? correct. Ay, Sila talaga. yung sinusuga natin. At Oo. dapat yan, kung sinabi ko kanina, 400,000 years old yung sa dynasty. Ito na mga 200,000 naman na panahon na ang lumipas. Hindi pa rin. Kasi ma'am, ito... Naalala nyo yata yung 500,000, 25 minutes. Oo nga, naawit. Oo, ang awit. Kasi si 600 Senri, minutes, oo. Pero pag ito po ba, isa sa mga naging, kumbaga, ay inspirasyon ninyo, ay para mabura na rin yung lagi na lang tayo may mga balita na napaka-corrupt ng mga ganitong klase mga opisyal. Hindi ko nila lahat, pero merong mga reklamo. Alin po? Sino mga opisyal po? Yung mga barangay natin na hindi nabibigyan ng tamang naman to? Opo. Ano naman to? Sabi nyo nga, wag naman nating lalahatin. And particularly yung barangay health workers, nako, sila Halos ang voluntary pinaka work. hindi corrupt kasi nga, Oo, halos napakababa ng compensation or allowance at madalas sila pa ang abonado para sa kanilang Yun mga na nga, pasyente. halos wala na talagang compensation. Depende sa kakayahan ng barangay. So syempre, yung mas mayayamang barangay, mas kaya nilang suklian ng mas tama, no? Yung trabaho, yung hirap na ating mga BHW. Correct, Pero correct. marami ding mga BHW sa mga mahihirap na barangay. Pero sa kabila nun, tuloy-tuloy pa rin ang pag-alaga nila sa atin. Alright. Ma'am, meron lang pong hirit na katanungan itong kasamahan ko, itong partner ko. Partner, ikaw na lang at magtanong dyan dahil kasama mo to Kasi sa sunod-sunod Senado. yung battle. Ito, personal battle, Sen. Oo, yan na naman. Meron naman ganyan, Nabanggit personal. na yung kahandaan ninyo sa pagtakbo sa pagkapangulo. Oo. Yung ibang kritiko, sabi, hindi pa handa si Sendri sa ganyan. Hindi pa hinog? Hindi pa hinog. May mga Ganyan? ganun po. Ano pong sagot natin dito, Sen? Alam ko may hearing pa si Sen. Oo. Well, gaya naman ng sinasabi ko, bukas ako, willing ako kapag yan ang hiningi ng mga
nagkakaisang grupo sa oposisyon, sa reform movement, sa modernizing movement. Kaya nga pinag-iigihan namin ngayon magkaisa para makapili kami ng iisang standard bearer namin at dun kami magkaisa. Kung ako yon, kung iba yon, bukas ako, willing ako, at ngayon nagbubuhos ng lahat ng energy para mangyari yung pagkakaisa na yun yung aming step 1. Oo. So, handa ang isang Risa Ontiveros na suungin ang lahat ng dapat suungin sa isang ikaw mga partner personal na battle ito. Correct. Pag yan ang hiningi ng nagkakaisang mga grupo natin. Ayun. Yun, Okay. sige. Sen, alam namin meron kang ang hearing niya kasi ngayon do sa mga party list system eh. So pakakawalan na natin si Senator. Meron ba? Anong oras? Ngayon na, partner. Ay, sorry naman. Kaya magbababay na tayo. Babay na tayo, ma'am. Senator, maraming salamat po sa inyong Maraming salamat oras. din. Thank you, ma'am. Ingat po kayo lagi. Ingat. Maraming salamat po si Senator Risa Ontiveros. Partner, it's Yeah. time. Ang time